So general sample preparation and analysis workflow. So again, this is general you will need to check the specific na mga methods sa mga journals or sa mga standard methods para malaman kung ano ba talaga yung nilalagay. Pero para may overview or para meron kayong idea kung paano siya ginagawa, ganito yung nangyayari. So una syempre mag-acquire ka muna ng sample. So it's really different depending on the matrix or dun sa sample na gusto nyong kuhanin. Halimbawa, for lupa, for soil, baka kailangan yung mag-dig ng certain number of meters para makuha yung para maging maayos yung sampling nyo. O baka mamaya kailangan yung mag-sampling na medyo marami-rami para maging mas okay yung resulta makuha nyo or mas accurate. And then, mas representative pala. And then, we have also drinking water, which is quite easy kasi malinis siya. So, in general, kapag mas malinis yung sample mo, mas madali siyang i-analyze sa elemental analysis. And then, kapag environmental water naman, effluent-based water, medyo tricky siya. So, you'll need for digestion later on. Meron din tayong air quality. So, sa air quality, nataka siguro kayo kung paano ina-analyze yung mga heavy metals or yung mga metals sa air. So, gumagamit po actually ng filter. Tapos yung filter na yon iiwanan mo lang siya and then after a certain period of time, kukunin mo siya and then mag-a-add ka rin ng acid. Tapos, pwede ka rin mag-analyze ng biological samples like fish, plants. Tapos, halos same lang din yung proseso. So, yung next step naman, pagkatapos may acquire yung sample mo would be dry ashing for soil or for other samples like let's say fish. Pwede ka rin mag-perform ng wet digestion. Tapos, yun nga lang ang pinaka uso ngayon kung may budget yung lab or yung pinakamadaling gawin would be microwave digestion. So, may kamahalan nga lang to nasa 2 million pataas yung presyo. Pero this will ensure that wala mag-escape na samples kasi ang problem ng itong nasa diagram natin, ito yung example ng wet digestion, no? So naka-escape kasi yung fumes, no, naka-escape yung ibang components ng analysis mo and yung sample mo kapag pinapakuluan mo siya na may acid like nitric, sulfuric or hydrochloric. So pwede kang magkaroon ng loss ng magkaroon ng accuracy issues or recovery issues kapag gumamit ka ng wet ashing. Especially kapag nasa ppb or parts per billion, parts per trillion level yung gusto mong targetin na analysis. So medyo magkakaproblema ka. Pag ppm, most likely wala naman. Okay? So after yung digestion natin, i-filter, hindi ko na nalagay dito, i-filter natin siya. And then after i-filter sample, i-dilute natin kasi kailangan natin pababain, no? Just to be sure para hindi ma-oversaturate yung detector ng instrument. And then later on, as needed, no? May tinatawag tayong matrix modifiers, internal standards, or suppressants. So, we won't be covering the details of these, pero may ina-add minsan ng mga reagents para ma-improve yung accuracy ng analysis natin. And then later on, perform na tayo ng instrumental analysis. For AAS and ICP, kung magtatanong nyo kung gaano katagal yung analysis, mabilis lang siya. Siguro per sample, baka matagal na yung 5 minutes. For graphite furnace yun. Pero pag AAS, per trial, siguro wala pang 30 seconds eh. Mabilis lang talaga siya. So, magtataka kayo kung bakit matagal mag-release ng results yung mga lab. Depende na yun sa pila ng mga sample sa kanila. Kasi syempre, hindi rin ganun kadali yung sample preparation kung ibibigay nyo sa kanila na raw yung sample. So, yun yung mga kailangan yung isaalang-alang ng mga factors when you're going to target nyo mag-perform ng elemental analysis.